Tatandaan nyo, hindi naghahari ang Diyos sa isipan ng tao, kundi sa kanyang kalooban sa ating puso. The kingdom of God cannot be found anywhere but deep in our hearts. Kaya ang pusong punong-puno ng galit, hinanakit at takot ay hindi paghaharian ng Diyos. Kaya mahalaga na ang ating mga puso ay buksan natin sa Panginoong Hesus upang tayo ay mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Lalo na sa kapanahunan ngayon, ang kailangan natin ay ang kaharian ng Diyos. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Ang kasiyahan na hindi mabibili ng salapi ay tanging sa Diyos nating matatagpuan. Ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay ay ibig niyang tayo ay mamuhay ng kasiyasya, ganap at kasiyasya, ang buhay na hinahanap na inibig ng Diyos sa atin makita. According to Psalm 42 verses 1 to 2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with my God? Psalm 63 verse 1 says, You, O God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. Tatandaan nyo, maliban tayo ay maging taong matuwid, ay hindi diringgin ang ating mga panalangin. Tatandaan nyo, nasusulat, the prayer of a righteous man is powerful and effective. For our prayers to be powerful and effective, we have to possess a righteous heart. And that only can be shared by us, with us by God. Ang puso ng Diyos ang hinahanap sa atin. Like David, matatandaan nyo, hinango ko sa mga awit ang tungkol dito. Thirst for righteousness. Iyan ang ating kauhawan. Iyan ang ating hangarin araw-araw na magkaroon tayong matuwid na puso sa paningin ng Diyos. At magkakaroon lang tayo ng matuwid na puso kung tayo ay tatanggap ng mabuting balita buhat sa bibig ng Diyos. Walang iwanan. Isigaw nyo, walang iwanan. Walang iwanan! Hindi dapat nag-iwanan ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. The second day of the heart stands for truth. Psalm 15 verses 1 to 2 says, Lord, who may dwell in your sacred tent, may live in your holy mountain, the one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart. Pawang katotohanan ang bukang bibig natin, hindi kasinungalingan. Iyan ang hinahanap ng Diyos sa ating mga puso. In the third letter of John, chapter 1, verse 4, this is what is written, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Kaluguran at kasiyahan ng Panginoon na tayo ay lumakad sa katotohanan. To the Jews who had believed Him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Makikilala lang natin ang katotohanan kapag ang salita ng Diyos ay ating iningatan sa ating mga puso. And how do we do that? There's a prayer which we have to pray. Noong unang inawit after the gospel reading,
Iyon po ay tungkol kay Ruth, isang babaeng nabalo ng maaga. Bata pa siya ng mabalo. Ang kanyang biyanan ay si Naomi. Ang sabi ni Naomi sa kanya, umuwi ka na sa inyong bayan para makapag-asawa ka pa ng bago at bata para magkaroon ka ng anak. Subalit ang sabi ni Ruth, hindi kita iiwan. Sasama ko sa iyo. Ikay ay sasamahan ko. Ang iyon Diyos ang magiging Diyos ko. Ang inyong bayan ang magiging bayan ko. Saan ka man tumira, doon ako titira. Anong ibig sabihin yon? Sa lingwahe natin ngayon, ang ibig sabihin nun, walang iwanan. Isigaw nyo, walang iwanan. Walang iwanan! Hindi dapat nag-iwanan ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. Tatandaan nyo, hindi tayo iniiwan ng Diyos kailanman. Alam ng Diyos ang ating nararamdaman, alam ng Panginoon ang ating nararanasan, at alam din niya ang kanyang gagawin sa ating ikabubuti. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Ang mga may tiwala sa Diyos, anumang mangyari ay hindi nayayanig. Anumang balita ang kumakalat, anumang sakit ang kumakalat sa daigdig ay hindi nayayanig. Psalm 20 verse 7 says, some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Psalm 91 verses 1 to 2, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge in my fortress, my God, in whom I trust. Trust in God. Pag tayo ay natatakot, pag tayo ay inaalihan ng depression, saan tayo tatakbo? Saan tayo tukobli? Kapag tayo ay manararamdaman, may sulirain sa buhay, huwag tayong magtatago sa ating kwarto. Huwag tayong magtatago sa inyong mga silid. Lumabas kayo. Humalo kayo sa mga taong pinagharian ng Diyos. Tiyak yun. Gagaling at ililigtas kayo ng Panginoon. Pag may bagyong dumarating, kahit ang bundok ay nayayanig, wala tayong mapagtaguan. Subalit, ang nagtitiwala kay Yahweh, sabi sa Salmo 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. Ang mga may tiwala sa Diyos, anumang mangyari ay hindi nayayanig. Anumang balita ang kumakalat, anumang sakit ang kumakalat sa daigdig ay hindi nayayanig. Walang kinatatakutan sapagkat ang kanilang kublihan ay ang makapangyarihang si Yahweh El Shaddai. Kay buti ng ating Diyos. Kay buti ng ating Diyos. Napakabuti ka sa buhay. Kay buti ng ating Diyos. Kaya ngayon, titingnan natin yung nagsabi ng malakas na napakabuti ng Diyos. One, sing! Kay buti ng ating Diyos. Kay buti ng ating Diyos. One more time. Kay buti ng ating Diyos. So, huwag tayong hahalo sa mga chismosa. Ang Facebook, ingatan niyo po yan. 3 planted by the streams of water. 3 kahoy. Kahoy na natanim sa tabi ng batisan. Psalm chapter 1 verses 1 to 3, this is what David has written. Blessed is the one who does not walk in step
with the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Anumang gawin ng taong tulad ng kahoy na natanim sa batisan, tatandaan nyo ito, ang tubig na tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. Ang taong laging nakikinig ng salita ng Diyos ay kanyang isinasabuhay araw-araw, pinagninilayan niya gabi at araw, ang taong yan ay magiging matatag. Anuman ang kanyang gawin ay tiyak magtatagumpay. Magtatagumpay. Ano ang ginagawa ng taong nagtatagumpay? Nagpupuri sa Panginoon tulad ni David. Ayon sa mga awit o ng kabanata, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukotya sa Diyos at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ng Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Tatandaan nyo, hindi tumitingin ang ating Diyos na si Yahweh El Shaddai sa labas na anyo. Tatandaan nyo, ang ating Diyos ay hindi natutulog araw at gabi. Naghahanap siya ng pusong matuwid na kanyang mapaghaharian. Kapag tayo ay napasakop sa paghahari ng Diyos, lahat ng ating kailangan sa panahon ng kagipitan ay darating. So, huwag tayong hahalo sa mga chismosa. Ang Facebook, ingatan niyo po yan. Sa halip na ikalat natin ang masamang balita, ang ating naririnig, buhat sa bibig ng Diyos, ang ating ibahagi sa lahat ng tao. Kapag nagkagayon, anumang hingi natin, madalas nasabi ko sa inyo, buntong hininga lang, alam na ng Diyos ang ating kailangan.